One time, the new Filipino time, impunto alas 7 na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita. Brigada Balita. Magandang umaga mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule, ang Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters sa lungsod ng Makati, kami inyong mga tagahatid balita, Brigada June Mendoza at Brigada Joffrey Bong Kagape. At ngayon sa detalye o headline ng ating mga balita. Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude dapat umanong tutukan kumpara sa nagawang mali ng pamilya ayon sa Commission on Human Rights. Investigasyon ng CHR sa kaso agad ilalabas laban sa US serviceman. Pamilya Laude inalmahan ang isasampang kaso at pagpursige ng deportation proceedings laban sa nobyo ni Jennifer Laude. Samantala, German fiancé ni Jennifer Laude posibleng sa susunod na linggo pa babalik ng Germany, planong makakaharap muna ang suspect. Pangulong Noynoy Aquino kailangan din ng respeto kaugnay sa hirit na sorry ng VSCC ayon sa palasyo. Department of Justice tiniyak na hindi maapektuhan ang kontrobersyal na Maguindanao Massacre case kapag napalitan si Undersecretary Francisco Baraan. Estados Unidos handa ng bayaran ang 87 million pesos na damage sa Tubata Harif. Samantala sa lagay ng panahon, ITCZ o itong Intertropical Convergence Zone magdadala ng pag-ulan ngayong araw lalo na dyan sa Mindanao. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Yan ang ating mga headlines at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. The Jennifer Laude Slay Case. The Jennifer Laude Slay Case update. Brigada Balita. Sa dagdag pang mga detalye, humingi ngayon ng pangunawa ang pamahalaan o sa pamahalaan at publiko si Commission on Human Rights Chairperson Eto Rosales sa pamilya Laude na biktima umano ng krimen matapos na pinatay ng sinasabing US serviceman na si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa panayam ng Brigada News FM kay Rosales, sinabi nito na dapat sumentro sa investigasyon ng nangyaring pagpatay kay Jennifer Laude ang usapin upang mabigyan lamang ng hustisya ang pagkamatay ng Filipino transgender. Ayon kay Rosales, dapat ding malinaw ang maging pananaw at panindigan ng gobyerno sa pagtrato kay Pemberton, bagamat patuloy pa ang pagripaso o pag-review ng pamahalaan sa ilang probisyon ng controversial na Visiting Forces Agreement sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, Executive Department at ng Department of Justice. Samantala, agad naman umanong isusumiti ng CHR ang kanilang rekomendasyon sa hiwalay na investigasyon na kanilang ginagawa hinggil sa kaso kung saan kabilang sa kanilang ipapatawag bilang resource person ay mismong si Pemberton, mga testigo at maraming iba pa. Sana wag na nating i-worsen yung situation. Unawain na nga lang natin yan. At dapat ang intindihin nila natin ang mas malubha na sitwasyon merong murderer na murder ang isang Pilipino. At malamang yung nag-commit ng murder na yan ay isang dayuhan na sundalo. Ewan ko kung ano yung timeline na magagawa natin yan, titingnan natin sapagkat ang ibibigay natin ng diin dito, unang-una maging malinaw sa taong bayan yung fact. Ang tinig po ni Eta Rosales, ang chairperson ng Commission on Human Rights sa panayam ng Brigada News FM National. Sa kaugnay pa ring balita, hindi umano basta-basta matatanggap ng Armed Forces of the Philippines ang paghingi ng paumanhin ng German fiancé ni Jennifer Laude na si Mark Suselbeck para hindi gumawa ng kaukulang aksyon ang Armed Forces of the Philippines. Sa panayam ng Brigada News FM kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, sinabi nitong hindi lang ang AFP ang binastos ng Aliman kundi maging ang bansang Pilipinas. Ito ay matapos na labagin ni Suselbeck ang batas ng bansa nang persahang pumasok ito sa Capaginaldo nang walang kaukulang pahinto sa pamamagitan ng pagsampa sa bakod at ng balyapan ng sundalong Pinoy. Dapat kalaboso at doon sa rehas aabutin. Ay hindi pwede pong sorry ka na lang. Pumunta ka sa bansa nila kung halimbawa bawal magdura, bawal mag-chewing gum. Kung ginawa mo yon at mag-sorry ka, magwalis ka muna doon, community service ka muna. Si AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok sa exclusive interview ng Brigada News FM National.
Tahasang ibinulalas ngayon ni Atty. Harry Roque, ang abogado naman ng pamilya Laude, na duda umano sila na makakamit ang hustisya para sa pagpaslang sa Pinoy transgender na si Jeffrey Jennifer Laude sa Olongapo City. Ito ay dahil mismo ang gobyerno umano ng Amerika ay determinado na hindi ipapakulong ang suspect na si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa Pilipinas. Mas lalong dismayado pa rin niya ang pamilya Laude sa tila espesyal umano na pagtrato ng AFP laban sa suspect. Hayaang hindi malapitan, hindi mahawakan ang suspected na killer, ikulong ang mga mahal sa buhay ng mga napatay. Sige lang po, ituloy po nila. Ang tinig ni Atty. Harry Roque sa panayam ng Brigada News FM National. Samantala, hindi naman umano nababahala ang kampo ng pamilya ni Jennifer Laude sa naging hakbang ng Armed Forces of the Philippines sa sampahan ng reklamo kaugnay sa umano'y paglabag sa pagtungo ng Camp Aguinaldo kung saan naroon si US Private First Class Joseph Scott Pemberton ang umano'y pumatay sa Filipino transgender sa Olongapo City. Sa panayam ng Brigada News FM kay Atty. Harry Roque, abogado ng pamilya Laude, sinabi nito na nakakadismaya para sa pamilya ng biktima ang naging hakbang ng AFP na anya'y pagpapakita ng umano'y espesyal na pagtrato kay Pemberton. Samantala, pinagpapaliwanag na rin ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang ang mga bantay na sundalo sa Camp Aguinaldo malapit sa container van kung saan nakakulong si US Marine Private First Class Scott Pemberton na napalibutan ng bakod. Sa panayam ng Brigada News FM kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, sinabi nito na dapat kaagad na pinusasan ng mga bantay na sundalo sina Marilo Laude, ang kapatid ni Jennifer Laude, at ang German fiancé nito na si Mark Soselbeck matapos ngang tumalo ng bakod sa Camp Aguinaldo malapit mismo sa pasilidad na Pemberton. Paliwanag pa ni Cabunok na misto lang na overwhelmed ang mga nagbabantay na sundalo sa pagpasok ng grupo ni Atty. Harry Roque, ang abogado naman ng pamilya sa nangyari. Kaugnay nito ay pinaubay na lamang ng AFP kay Headquarters Support Command Head General Arthur Ang ang pag-imbestiga sa insidente. Samantala, manatili muna sa bansa ang German fiancé na si Mark Soselbeck. Taliwas naman sa unang balita, agad itong uwi ng Germany matapos ang libing ng napaslang na kasintahan. Ayon kay Soselbeck, gusto niya kasi munang makaharap ang suspect na si US serviceman Private First Class Joseph Scott Pemberton. Nais kasi ni Soselbeck na malinawan kung ano ang dahilan ng suspect sa pagpatay kay Jennifer. Matatandaan na nagpumilit ang kapatid ni Jennifer na si Marilo at si Soselbeck na magkapasok sa Camp Aguinaldo upang makita sana si Pemberton. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa dagdag pang mga balita, magtungo tayo ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Ang Pangulong Aquino kailangan din ang respeto kaugnay sa hirit na sorry ng BACC. Brigada Leo Navarro Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Umapila ang Malacanang sa mga kritiko ni Pangulong Benigno Aquino na dapat din itong irespeto sa hindi niya pagtungo sa burol ng pinatay na transgender na si Jeffrey Laude. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ni Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloman na sana igalang na lamang ang saloobin ng Pangulo. Iginit din ang marami din kasi inaasikasong trabaho at iba pang problema ang Pangulo ng bansa na dapat ding tugunan. Wala naman anyang dapat na ihingi ng tawad ang Pangulo sa pamilya, taliwas naman sa hirit ng ilang grupo. Una kasing binatikos ng ilang grupo sa pangunguna ng Volunteers Against Crime and Corruption ang pahayag ni Pangulong Aquino na hindi niya ugaling magtungo sa burol ng mga hindi niya personal na kakilala, kung saan hiniling pa nga ng grupo na dapat humingi ng paumanhin ang Pangulo sa pamilya Laude. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Binigyan din ngayon ng negosyanteng si Antonio Tiu na malaking perwisyo umano para sa kanya ang pagkalagkad ng kanyang pangalan matapos na iugnay ito kay Vice President Jejo Marbinay na umano'y dami sa Batangas property. Pagdepensa nito sa sarili bago pa man umano lumabas ang nasabing isyo ay simpleng mamamayan lamang umano siya at walang kamera na siyang nag-aabang sa kanya. Git pa nito na simula noong umano ay 3 beses lamang sila nagkita ng Vice Presidente para iugnay siya dito at hindi rin umano ito pag-usap sa kanya ngayong lumabas ang nasabing usapin. Samantala, pagsagot umano ni Tiu sa mga aligasyon ay para ipagtanggol ang kanyang sarili, ang interes ng kanyang mga investors at hindi umano para depensahan si Binay dahil tiyak namang sanay na umano ang pangalawang Pangulo na sagutin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Actually, pinagtatanggol ko dito yung sarili ko. Bago po naman pumatok itong issue, sino naman po nakakakilala sa akin? Napakalaking perwisyo po sa nangyari sa buhay namin. Si Antonio Tiu ang negosyante sa exclusive interview ng Brigada News FM.
Samantala, hinihimay na lamang ngayon ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang nakatakdang debate sa pagitan ni Vice President Jojo Marbinay at Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng Brigada News FM kay KBP National President Herman Z. Basmanyo. Sinabi nitong makikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa dalawang kampo upang mahimay at maplansya ang detalye hinggil sa gagawing pagpupulong ng dalawang opisyal. Sinabi rin ni Ginong Basmanyo na kasama rin umano sa tatalakayan ay kung kailan ay eksaktong petsa ng inaabangang debate. Samantalang kinukonsidera ngayon ni Justice Secretary Laila De Lima na palitan na lamang si Undersecretary Francisco Baraan III bilang tagapangasiwa ng panel ng public prosecutor na may hawak ng kaso na Maguindanao Massacre sa harap na rin ng paratang nasuhulan. Aminado si De Lima na nahihirapan siya sa pagtimbang ng sitwasyon dahil pinagkakatiwalaan naman niya ang mga public prosecutor. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng NBI sa paratang ng ilang public prosecutor kasama na si Baraan ang di umano'y nasuhulan. Ang Brigada Balita Nationwide ay live na napapakinggan sa Brigada News FM Puerto Princesa City, Palawan, Cebu City, Toledo City, San Carlos, General Santos, Coronadal, Zamboanga, Cotabato, Calibo, Aklan, Cagayan de Oro at Daet Camarines Norte. Sa dagdag pang mga balita, inihanda na lang ngayon ng Estados Unidos ang mga kaukulang dokumento para sa pagbabayad ng danyos ng pagsadsad ng US Navy minesweeper sa Tubataha Reef sa Palawan na nagkakahalaga ng 87 million pesos. Matatanda na noong Enero 2013, halos 2 taon na nakakaraan nang sumadsad ang US minesweeper ng US Navy sa Tubataha Reef na isang deklaradong UNESCO Heritage Site. Nabatid na umabot sa 2,000 metro kwadrado ng coral reef ang nawasak dahil sa insidente. Umabot naman sa 10 linggo ang ginawang salvage operations upang makuha ang pira-piraso ng USS Guardian. Samantalang sa ulat panahon, patuloy na magdadala ngayong araw sa bansa ang na mga pag-ulan ang binabantayang Intertropical Convergence Zone o ITCC na siyang nakakapekto sa rehiyon ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, maliban sa ITCC, makakapekto rin ang Northeast Monsoon sa buong Northern Luzon ngayong araw ng Sabado. Makakaranas din ng mga pag-ulan ngayong araw ang Davao Region, Caraga at Soc-Sargen Region dahil sa thunderstorms. Ang Cagayan Valley kasama na ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa ay inaasahan rin na magkaroon ng mga pag-ulan. Brigada Balita. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating pagbabalita. Tuloy lang mga pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pa mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, hatid ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza at Brigada Joffrey Bong Kagape. Maraming salamat at Buenos Dias Pilipinas. Buenos Dias, Ka-Brigada! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule.